Bakit panatag ang loob ko sa MX3? Kasi tested and proven ito na may alpha, beta at gamma mangosteen. Mga natural na nutrients mula sa mangosteen. Meron din itong seal of quality excellence at manufactured sa GMP at ISO certified na planta. MX3 capsule is my choice. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat... Miss Jabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pagdawag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Diba? Siyempre sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang mga radyo. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At ito pa rin ang Baklita sa Woo! Na malapit nyo nang mapakinggan sa Spotify. Yes. Para sa Baklita sa Podcast. Diba? Tabayanan nyo yan. This July 9. I'm so excited. Just can hide. Yes. Maraming mangyayari, Mare, na hindi nyo inaasahan. Naman, ang tabayanan nyo po yan. Diba? Ano nakakaloka. Hello pa rin po sa lahat ng ating mga pangga na nakatutok at bukas ng kanilang mga radyo na nakatutok sa 106.7 Energy FM. Maraming salamat. Oy, pasalamatan lang din natin ang ating producer. Siyempre ang Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Sir Chan, maraming salamat. Hello po. Thank you so much sa pamunuan ng Bingo Plus. Diba? Ang saya-saya lang. This is it. Thank you, Lord. Thank you. Another blessing for Baklitas and another blessing for Energy FM. Yes. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat sa lahat po ng sumusuporta. Sa lahat ng ating team replays. Hello po po sa inyo lahat. Lahat na nakipagkulitan sa amin over TikTok. Ayan, maraming salamat kay Lanoy. Diba? Kung sino-sino pa. Ang dami. Ang dami. Madaming diba? mga nagme-message sa atin. Hello sa inyo. Si Ate Karina Katuray, kaibig-ibig ay nakatutok sa atin. Ay, hello. Maraming salamat po. Ayan, diba? nakikisaya sa atin sila John Martin. Ayan, John Martin, hello. Ayan, at syempre batiin din natin, of course, ang ating kapatid sa industriya na si Miss Cheryl Cosim. Ayan. Okay na siya? Yes, nice to see you back on Frontline Pilipinas. Ate Cheryl, baka gusto mo mag-guest sa amin sa ano? Diba? Sa podcast. Sa podcast. Kukulitin lang natin si Ate Oo Cheryl. Nga. Diba? Why not? Malay mo kasi naman. Kasi ang dami nagtatanong, si Cheryl Cosim, nyo, Keme? Diba? Oo. Why not? Malay mo one of these days. Oo diba? nga. Sana Ate Cheryl, makadaupang palad ka din namin. Correctamente. Pero eto na ang chika mo, mukhang alam mo yun, makikidaupang palad talaga ito ng husto. Oo nga, Mare. Diba? Actually, Mare, alam mo, sa totoo lang, kasi alam mo yan, Mare, sang katutak na pangbabash ang natanggap natin nung napag-usapan natin dito, si Miss Chris Aquino at saka ang kanyang anak, tapos di ba may mga ano tayo, iangat nyo nga ako. Ba't ba ako nakalubog? Oo, yan. Totoo. Ayan. At least ang gaan mong iangat dyan. Saka. Hoy. 'Di ba? Sang katutak na pambabash ang natanggap natin, Mare, nung pinag-usapan natin dito si Miss Chris Aquino at saka at saka yung kanyang anak. Hindi kasi nag-viral lang naman 'yun. Yes. Kaya natin napag-usapan yung pagtawa niya. Ganon. Bibi nachos. Nachos ng bayan. Tamang-tama, nakadilaw pa tayo. Huwag ka nagtatawa. Nachos na nachos. Hoy, Noy! Ako si Ate Bals. Hindi kasi Ate Balsi. Ano? Balsa. Mananakit. Gina Gio, gusto mo manakit. Gusto mo manakit. Hindi kita maabot. Pero
yun na nga, Mare. Sa kabila ng maraming pambabash natin, pambabash sa atin ng mga tagahanga nitong si Miss Chris Aquino, di ba? Talagang pinalakpakan, Mare. Pinalakpakan natin ang katapangan ng batang ito. Ay, oo. Alam mo, Mare, di ba, ever since naman ay pag pinag-uusapan natin si Miss Chris Aquino dito, sabi natin, pwede mo siyang sabihan ng kung ano-ano, pero hindi mo siya pwedeng husgan sa pagiging ina. Tama, totoo naman. Naiangat ni Bimbi ang antas ng pagiging ina ni Miss Chris Aquino sa naganap na interview ni Papa OG Diaz sa kanya sa US, Orange County. Exclusive, Ngayon, Mare, sa interview, Mare, ipinakita nga ni Bimbi, Mare, ang maturity niya. Nasaan sila in-interview? Sa Orange County. Bakit green yung paligid? Okay, green county. Uy, napapaisip na. Charot lang. Alam mo, overthinker pa naman ako. Oo nga, no? Paki-search, bakit Orange County? Tapos green yung paligid. Oo, green ang paligid. So, di ba dapat green county? Tsaka yung yung isang, di ba? Oo nga, no? Nag-ahang na naman yung bakla. Nabubo ako doon, Na-confuse ako. Pati yung isang nag-ahang na naman grocery yung store. Ano sabi? Yung supermarket, di ba? Pure chene sila, pero tapos green. Green naman sila. Di ba dapat pure green? Hoy! Love natin yan si Susan ko. Di ba po? Ba't pure gold? Pure green dapat. The Orange County name was created to promote immigration into the area. English naman, di ko maintindihan. Nag-research pa kayo. At least, di ba? Maliliksi ang ating team. Agad-agad may information. Hindi sila lumilipad. Tama. Naglalakad sila. Gumagapang. Garapata. Ano na ito kung sa chikahan? Ayun nga, Mara, sa chikahan nitong si Papa O at saka ni Jimby. Jimbo na Bimbi. Jimby. Hindi nitong si Bimbi, alam mo ba, talagang hinangaan ko talaga na, alam yung pinakita ng bata na kung ano man ang mangyari sa kanyang ina ay siya ay nakahanda. Oo, diba? At saka willing to step up siya para nang sa ganun maalagaan yung kanyang kapatid. Hindi, totoo naman. At saka ito pa, Mara, di ba? Napaka-responsable. No? Oo, at saka tinatanong natin, Mara, di ba? Bakit hindi siya umuwi nung time na dapat ay kasabay niya si Josh. Oo, at di ba, didiretso dapat siya sa Cornerstone para sa kanyang proyekto. Pero Mare, hindi pala siya nakauwi nun dahil sobrang iyak ni Miss Chris. Iniyakan siya. Oo. Ni Miss Chris Aquino, na huwag ka nang umuwi, honey, please. Hindi rin nakauwi. Pero Mare, nakakatuwa dito, inamin ni Miss Chris na nagpapalakas na lang siya at lesser than 3 months, uuwi na si Miss Chris Aquino. Diba? Bago yata mag-December, if I'm not mistaken, diba? Uuwi na ang nag-iisang, Queen of all media. Hindi multimedia. Correct, diba? Queen of all media. Saklaw na saklaw niya, hindi ba? Not Ouija, but media. Hindi rin Wikipedia, ganyan. Yes. Wikipedia? Ano yung dictionary? Ano na naman? Queen of all media. Uy, wag ka nga nag-ano dyan. Babalik na si Miss Chris. Correct, At alam mo, nakakatuwa dito. Ang talagang hinangaan ko dito talaga kay Miss Chris, ang katapangan niya talaga na harapin. Imagine nung kinikwento niya, Mare, yung mga pinagdaanan niya na proseso, mga procedure na kailangan niya pagdaanan para sa kanyang sakit. Nakaantabay ang kanyang anak. Laging nakaagapay. At saka, Mare, for the first time ulit, diba, Chris Aquino will not be Chris Aquino kung hindi talaga siya straightforward magsalita. Hoy, maiba ko. Diba inamin ni Bimbi na hiwalay na nga sila ni Mark Leviste? Correct. Pero may jowa daw si Miss Chris ngayon, doktor. Meron doktor dito sa Pilipinas, kaya nga uuwi, diba? At hindi rin napigilan ni Miss Chris, diba, nung sinabi nga niya na the reason why nagkalabuan sila ni Leviste, because of Bimbi. Dahil hindi sila makasundo, diba? Alam naman natin si Chris Aquino kapag nagsalita talaga yan. Pero Mare, ano yung mga ina-upload ni Governor Mark Leviste? Vice Governor ba siya? Vice Governor nga hindi siya. Hindi ko sure. VG Mark Leviste. Vice ganda? VG. GV lang. Ay, Vice Comedy Club. Punta kayo ha, guys.
So, wala anyway, kami doon. Pero, pero we punta support. lang kayo. Yes. Pero yun na nga, Mare. Ang nakakatuwa dito, Mare, ay inamin nga ni Miss Chris na meron siyang bagong iniibig. Correct. Pero Mare pala isipan sa mga netizen, kung inspirasyon pa lang naman. Ganon din naman yun. Nagpapatibok ng kanyang puso. Kaya pala lumalakas si Miss Chris, diba? Alam mo, lahat talaga ng mga sakit ay gumagaling kapag pag-ibig na. Tama, diba? Pag-ibig na kaya ang nararamdaman. Tapos pumasok bigla si Elijah. Nalungkot. Hindi, pero Mare, alam mo, sobrang saya ko kasi nung nakita ko na medyo malakas na si Miss Chris Aquino. Ako din, no? Nakakatuwa. Alam mo, sabi ko nga sa'yo, nagbabago ang landscape ng TV kapag wala si Miss Chris Aquino. Actually, 'di ba? Parang may kulang sa showbiz industry, no? Kasi 'di ba, nakakamiss din yung pagiging taklesa niya. Aminin naman natin. Yes. Totoo naman talaga. Siya lang yung taklesang with a class. Yes. Na kapag kahit pa sabi mo, taklesa siya, pero you still respect her. At saka alam mo yung Mari, yung nagsasalita siya ng English. Na kahit hindi mo maintindihan, ay, ang sarap pakinggan. Oo. Yung tipong kahit, alam mo yun, alam mong binumura ka na niya, pero ini-English lang niya, gano'n. Binabardagol ka na pala yung Charot lang yun. Pero Mare, maraming netizen talaga ang nagsipaghanga. Ayan, kay Bimbi dahil sa pinakita niyang katapangan at saka maturity. Hindi, kasi diba? Ang laki na ng inilaki talaga ni Bimbi. Nagulat ako binata na talaga siya. Hindi, tsaka isa pa, the way he talks now, for a 17 years old, diba, na bata, mag-18 pa lang diba? Kaka-17 lang yata niya. Diba? Na parang for a 17-year-old, ganun na siya mag-isip. Tapos ganun yung pangangalaga niya sa nanay niya, pinagluluto niya. Diba yung mga ganung aspeto? Hindi, diba, matagal ko na rin naman din sinasabi sa lahat, diba? Kasi ako aminado talaga ako, ulila na ako sa ina tsaka sa tatay, diba? Na nakakamiss din pala minsan, pag yung mga nanay natin, pinagagalitan tayo, na minsan, diba, sumasama ang loob natin. Darating yung araw, katulad ko, dumating yung araw ngayon, na hahanapin mo rin pala yun na may sumasaway sa'yo, may naninita sa'yo, may ganito. Na, yun lang. Tama lang din yung ginagawa kasi ni Bimbi na although ready siya, diba, sa posibleng mangyari sa nanay niya, pero yung kada oras, minuto, segundo, he makes sure na, alam mo yun, solid yung pararamdam niya sa nanay niya. Ika nga ni Bimbi, Mare, ay siya ang merong best mom in the world. Diba? Sabi nga niya, pabiro nga niya, curse and also blessing. Correct, diba? At saka nakakatuwa na grabe yung faith nila, grabe yung faith nila ng na mag-anak. Correct. Nagagaling si Miss Chris. Diba? At saka Mare, diba? Ano just nangyayari? At eto pa Mare, may nabanggit doon si Miss Chris na ang itinatagal lang pala nung sakit niya ay 4 years. Diba? Pero naka 2 years na siya at ang lakas niya. Kaya nga, diba, Mare, ang pinakamaganda dyan, diba, through prayers talaga. Ano sabi sa Bible? Prayers. Ask and you will receive. Yes. Seek and you will find, diba? Yes. Prayers lang talaga kasi, can move mountains. Diba? Na kumbaga parang everything dapat be specific in your prayers. Yes, diba? hindi paligoy-ligoy ka pa. Pero sometimes be careful what you wish for, diba? Yung mga ganung aspeto, diba? Tapos sabay papasok na, don't cha. Don't cha, baby. Walang don't ganyan cha. sa Bible. Hindi, wala nga sa Bible. Papasok lang yung sound effects ng Pussycat Dolls. Ganon. Hoy! Hindi yan magugustuhan ng mga taga-Tarlac. Oo, diba? Hindi, pero totoo naman din yun. Diba? Kidding aside lang. Na parang tipong... I can't wait na marinig ulit yung sigaw ni Miss Chris. Hindi, diba? Kasi diba, living proof ng testimony, diba, na dahil sa prayers ng karamihan, siya yung living, proof na yung prayers is really effective. Yes. Diba? Hindi man sila natutulungan ng mga monetary side, yung mga ganong aspeto, but still, diba, yung prayers is talagang malaking bagay. Oo. Tapos Mare, nakakatuwa pa dito si Bimbi, kaya din pala siya uuwi dito for schooling. Kasi nga 17 years old na siya, Mare, pero hindi na niya na-enjoy masyado ang kanyang kabataan, ang kanyang pagiging binata. Nung matanong si Miss Chris kung pwede siya mag-party-party, abay, pwede daw. Pero hindi siya pwedeng uminom. Wag lang iinom. Yes. Kasi, diba, may allergy sila sa alak, diba? Diba? Very science pa din. Hindi, totoo naman, kasi parehas daw, diba? Parehas silang mag-ina, nakuha nga nila Bimbi yung allergy. Hindi ganun yung pagkakasabi niya kay Bim. Sabi niya, basta uwag ka lang iinom. Kasi parehas tayong may allergy.
Oy! Hindi ka na kaya. Hindi siya sumigaw ng ganon. Ay, hindi pala. Ulitin mo, dapat maano siya. Hindi siya sisigaw. Maalumali pa siyang sumigaw. Walang bagwa. Oy. Hindi siya sisigaw sa orange candy. Hindi ako. Na-green naman yung kapaligiran. Palitan nyo nga yan. Saan ba yan? Anong subdivision yan? Saan dyan? Sa Orange. Valle Verde. Sa bilyar din ba yun? Oo, diba? Ay, hindi. Valle Verde. At least doon, green lahat yung paligid. Kala ko camellia din yun. Charot lang. Hello po. Charot para Luzon, diba? And then... Wala na. Basta, magpagaling ka pa, Miss Chris. Oo, Miss Chris, At saka diba? si Bim nandito na sa Pilipinas. Correct, Bim, diba? welcome Hi, home. Bim. Kung gusto mo dumalaw sa Baklitas, welcome ka Yes, dito, diba? kung meron ka mga proyekto. Oo, tapos mga project, we will support you, Bim, hindi ba? At syempre, Yes. ang tabayanan din po namin ang tuluyang paggaling at pagbabalik na nag-iisang queen of all media na si Chris Aquino dito sa ating bansa. We miss you, Miss Chris. And alam mo yun, sana magtuloy-tuloy yung paggaling. Yes. Tagahanga tayo ni Miss Chris. Correct, diba? In fairness, kung hosting at hosting din lang naman. Diba? Na nakakaloka. Well, anyways, diba? At syempre, yan muna mga chika hatid at daladala ng dalawang bakla. Bukas naman po magkarinigan, magkatutukan, magkatsikahan na naman tayo para sa mga umatikabong chika na aming masasagap mamaya. Diyan sa may barangay Green Hills kung nasaan ang buong Energy FM team. Diba? Dahil meron kaming gagawin. Kung ano man yan at sino man yan ang topic natin tomorrow, pakantabayanan niya bukas. Muli po ako si Kapitana Sisa. Dami sinasabi. Parang hindi ka titigil. O nga pala, bago tayo magtapos at saka magpaalam, nakikiramay po kami sa mga naulila po ng veteranong aktor na si Dinky Du. Ayan na siya po ay pumano. At saka yung isang direktor. Yung pamilya po ni Manny Castañeda. Yes, Direk Manny Castañeda. Nakikiramay po kami sa lahat. Dahil isa sa mga talagang pundasyon ng pelikulang Pilipino ang mga taong ito na talagang gumawa at nagmarka ng kanilang mga ginampan ng mga roles sa pelikula, sa telebisyon, diba? Isang pagpupugay po sa inyong lahat. Yes. Diba? Kami po dito sa Energy FM ay nakikiramay sa naulilang pamilya. Talaga, ha? Ako pong yung Tita Cora. Ako po si Kapitana Sisa. And we are still same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Nga, huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo!